Topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Kapuluan, 7 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-16 ng buwan ng Pebrero 2025. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Kamusta po ang nagdaang Valentine's Day? Ha? Yung may mga ibig dyan, ha? Kamusta ang inyong pagdiriwang ng Valentine's Day? Okay, at inaanyayahan namin kayo na panoorin at subaybayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At speaking of that, tumpak na tumpak yung Valentine's Day sa ating talakayan ngayong hapong ito
Pero bago lahat, nais nating pasalamatan ang Presidential Communication Office, ang ating Dr. Cesar Chavez, Secretary Dr. Cesar Chavez, ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service, Fernando Dindo Amparo Sanga, at ang ating Station Manager Sir Alan Alanige, kasama yan ni Sir Ray Sampang at ni Sir Maki, sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman si Richard J. Gordon, kasama yan ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, at ang iba pang Board of Governors, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at iba pang mga chapter administrator sa buong Pilipinas, mahigit 100 chapters po tayo, at kasama yan ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa, at marami tayong bisita. Ang ating kasama dito sa ating programa, mauuna muna syempre ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Happy Valentine's Day. Yes, thank you very much. Happy Valentine, at natutuwa ako, may message again si Retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. para sa ating programa. Today, this beautiful Sunday, the 16th of February, the month of love, is a God-given opportunity to make the world a little better, serve more and make the burden lighter, share more and make others happier, love more and make the world brighter and more beautiful. Fortunate you are to be a blessing to others and to make every moment a miracle. Ito ang message ngayon ng Philippine Red Cross para sa ating Kalinga, hatid ng Red Cross. Go ahead, andito na yata yung ating mga guests. Yes po, opo. Edison. Yes po, at tayo syempre magbibigay daan na sa ating mga panauhin dahil may mga commercial breaks po tayo. Governor Cora, 3 beses pa tayo magbe-break. And I hope pag commercial break, alam natin kung nakatapos na para hindi tayo magdodoble. Okay po. Kasi minsan na may gap, naghihintay ako, akala ko tapos na, tapos nagsasalita na ako, mali yun We need to know kung talagang tapos na. Bibigyan mo ako ng signal. Okay kasi po. You're there at the station Okay po, ma'am. Para hindi ko kasi mahulaan kung tapos na yung message or yung advertisement. Sige, let's proceed bago tayo habulin ng ating ng station. Okay po. Makakasama natin ang ating talakayan po ngayon, pinamagatang kwento ng mga volunteer ng Philippine Red Cross ngayong PEB Ibig Month. 2 couple po to. Ang unang-una po ay si Maricar Manrique at si Richard Manrique. Sila ay pareha sa first aider. Yung si Maricar ay public elementary school teacher sa magandang hapon, Ma'am Maricar. Nakamute ka siguro. Maricar, Richard, si Richard Manrique. Pakikabit nyo yung audio. Okay. Susunod yung ating, habang hinihintay natin si Ma'am Maricar at Richard, susunod muna si Ma'am Maria Elisa Nueca. Red Cross 140 designation niya ay welfare service at 17 years na siyang volunteer. Siya ay nagtatrabaho bilang branch operating associate. Okay? Ma'am Maria Elisa Nueca at ang kapartner niya ay si Aldrin Nueca. Magandang hapon sa inyo. Makita na kayo sa picture. Oo. Paka-open lang po yung camera para makita kayo. Live po tayo sa Radyo Pilipinas sa Facebook page. Ayan, mami. Okay. Gob Cora. Yes, wala pa si na Mr. and Miss Nueca. Balikan natin si Maricar Manrique at si Richard. Okay na bang audio ninyo? Hello po, okay na po? Oo, Okay na. Pakigreet muna. Pakigreet muna, Maricar. Ayan, At Richard. Tama-tama, magkasama sila. Ayan. Oo. Kaperlin po. Magpakilala muna kayo kung ano yung saan kayo ngayon nakatira at saka kailan pa kayo. Kasi si Maricar yata 16 years as volunteer. Oy, Pero tagal public na. elementary school teacher siya. Mm-mm. Pareho sila ni Richard. Kaso si Richard less than 3 years, 13 years lang as volunteer. Sige, mag-greet muna kayo. Go ahead. Greet our audience. Go ahead.
Maricar, Yes ikaw po, muna. good afternoon po sa lahat po ng nanonood. I'm Ma'am Maricar Manrique from San Pablo City, Laguna. 16 years volunteer in San Pablo Red Cross. Thank you, Yan, magandang hapon Richard. po sa lahat po. Yes po, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood po. Ako po si Richard M. Manrique po from Red Cross San Pablo City Chapter po. Bale, 13 years as volunteer po sa Red Cross San Pablo City Chapter po. Thank you po. Okay. Susunod naman si Maria Elisa Nueca, medyo nag-share sila talaga ng ng kalang computer, no? At mag-greet ka muna kasi si Maria Elisa Nueca Red Cross 143 designation welfare years as volunteer since 2009. My God, 17 years na. At siya ay branch operating associate. Mag-greet ka muna, Maria Elisa. Hi po, magandang hapon po. Ako po si Maria Elisa Nueca, 17 years na po sa Red Cross. Salamat. Aldrin, kapangalan mo yung yung nasa nga na to basta anyway, nakalimutan ko na. But si Aldrin ay sumasakay sa nasa nga ito, outer space, di ba, Aldrin? Sige, magpakilala ka muna. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Aldrin Nueca, 16 years na pong nagseserbisyo bilang volunteer sa Red Cross San Pablo. Salamat, nagpakilala na kayo. Pero siguro ang katanungan talaga, ano yung kasalukuyan yung trabaho? Kasi yung nauna, si Maricar at saka si Richard, public school teacher, pero hindi nakalagay kung ano tinuturo at saan nagtuturo. So, paliwanag nyo, Maricar at Richard, kung saan kayo tuturo at ano tinuturo nyo. Go ahead. Ayan, good afternoon po ulit. Ako po ay si Ma'am Maricar, kasalukuyang pong nagtuturo sa San Gregorio Elementary School, San Pablo City, Laguna po. At ang aking pong tinuturuan ay ang mga batang grade 1 students po. Thank you po. Okay. Yan, okay. Si Magandang hapon po ulit. Richard. Bali, ako naman po, si Sir Richard po. Junior high school po ang tinuturuan ko, grade 8 in particular po. Then, I'm handling MAPE 8 po, and then Science 8 po. Yun po yung mga subject na tinuturuan ko po. Wow. Si yung second couple natin, si Maria Elisa Nueca at saka si Aldrin. Hi po, ako po ay nag-work under car accessories department po sa isang dealer from San Pablo po. Okay. Si Aldrin? Ako naman po, so pares po kaming nasa car dealership. So ako naman po ay nasa Toyota San Pablo as service advisor po. Taga So San kami po Pablo. yung mga naharap sa mga clients for servicing. Gobcora. Pero ngayon, dahil lumampas tayo sa Valentine, ang unang tanong ko paano at saan kayo unang nakakilala? Paano nagsimula ang inyong romantic relationship? Sige, balik tayo ulit kay Maricar at kay Richard. Saan kayo nagkilala? Ilang taong kayo noon? At gaano katagal na kayong lovers? Mag-asawa. Sige, ako na po. Okay po. Bali po, way back po noong September 2011 po. Wow. Bali doon po kami nagkakilala sa isang event po ng Youth College Red Cross Youth po na may training po. Kagagraduate ko lang po kasi noong time na yon. Okay, under po ng BSN kasi nurse by profession din po ako at the same time. Then nakilala ko po siya dun sa training wherein siya po yung youth facilitator naman po during that event po. Then yun po, somewhat love at first sight po. Yan. Wow. Then Maganda naman talaga si Ma'am Maricar. Ako na po yung nag-initiate po na to know her. Then kinuha ko rin po yung contact number niya. Then the rest po is yan. Buti So, kinuha mo yung contact number niya, nahuli mo pumayag na siya. ang kanyang puso, Richard, no? Dahil Yes po. nagbigay ka na ng kaalaman para magustuhan ka.
balik naman tayo kay Maria Elisa Nueca. Ano naman ang istorya nyo, Aldrin? Nakangiti ka kasi mukhang excited kang ikwento ang love affair nyo. Yun, usually po kasi way back 2011 or 12, so nagkakilala po kami is during Million Volunteer Run. Yan. Okay. Yes po. So doon po kami yung first meet namin. So ate pa po yung tawag ko nun sa kanya. Galing. Gob Cora. So ayun, so dahil nga po is pares po kaming presidente po noon na magkaibang school, so lagi po kaming nagkakausap. Wow. So dahil sa lagi pong nagkakausap, magkasama, so doon na po na-develop. Oo. So, siguro ang napaka-importante sa akin as Red Crosser, bakit sa Philippine Red Cross ninyo ninais naging isang volunteer? Ano yung damdamin nyo para sa Red Cross? Gob, pwedeng sagutin nila yan after ng commercial break natin. Magbibigay na tayo daan sa ating unang commercial break. Medyo matagal to. Bibigyan mo kami ng cue kung tapos na yung commercial break. Medyo matagal po, mga 7 minutes. Okay, magbabalik po tayo. Sa bawat matayog Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May Wi-Fi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levi Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Binuksan ng Clark Development Corporation ang isang one-stop processing center. Layon nitong ihatid sa mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno ng mabilis at walang hirap, gaya ng iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Kabilang sa mga opisinang nagsisilbi sa pasilidad ay ang Pag-ibig Fund. Inihayag naman ni Presi, isang manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone, ang kanyang naging karanasan. Yung naging experience ko po dito sa Pag-ibig, one-stop Clark, napaka-ayos po ng process po nila at napaka-babait po ng mga nagpo-process po ng mga loans namin. Halos po wala pong pila yung pagpa-process po nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Baon sa utang sa pang-araw-araw. Problema pa ang baon sa eskwela. Sa pamamagitan ng tulong-dulong, ginhawa na ang bigay nito sa mga estudyante. There are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the tulong-dulong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Sa JED, walang maiiwanan dahil kapakanan ng estudyante ang nangunguna. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang BAR. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? How about matutong mag-welding? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician at this time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding since mahilig naman ako mag-fabricate, yun nga lang more on sa kahoy. Gusto ko siyang i-level up pa. Akala ko dati, ganun-ganun lang. Ididikit mo lang yung bakal, yun na yun, pero hindi eh. Nung pumasok ako sa TESDA, mas lumawak pa yung knowledge ko regarding dun sa bakal. Tinry ko lang po sana na, kumbaga habang hindi pa nakakahanap ng work. Tapos hindi ko expected na, yun nga po, na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. Ikaw, ready ka na bang matuto pa? Rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. With our unity and cooperation, I'm certain we will not only survive, but thrive in the evolving job market.
ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa. Meron po tayong meron lang po tayong maikling mensahe po dito. Sa gaganapin daw po na February 22 ay magkakaroon po ng health caravan diyan po sa may San Jose, Nueva Ecija, San Jose City, Nueva Ecija. Ito po ay sa pangunguna ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Yaka PE, sa kanilang presidente, National President Kuya Mark Limpin, Central Luzon Eagles Regional Governor Kuya Joseph Alcarde, Nueva Ecija Eagles District Governor Kuya Domingo Liberto, at Bulacan Eagles District Governor Kuya Mel Moral. At ang siyempre ng ating Philippine Red Cross Nueva Ecija Chapter, yan po sa February 22, 2025, meron po yung bloodletting din, health caravan, at marami pa pong iba. Okay, Gobgora, babalik po tayo. Yeah. February 22, birthday yon ni George Washington. Kaya sa Amerika merong sale pag Wow. Anyway, siguro bigyan natin ngayon ng pagkakataon bakit sa mga bisita natin, bakit sa Philippine Red Cross nyo ninais maging volunteer, kasi na-stopel tayo dyan sa sa explanation nyo, bakit sa Red Cross kayo nakapag-volunteer, at sunod na rin, ano ang pakiramdam nyo bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross. Balik tayo kay Maricar at Richard. Bakit napili nyo Red Cross at ano yung feeling ninyo? Go ahead. Good afternoon po. So during po nung college days, may mga youth pong sinasalinan. And then sa Red Cross po ako naging active kasi po mas marami po ako nakikilalang mga friends from other departments. So hindi lang po sa teacher education. And aside po doon, mas marami po kami nakikilala from other schools pa po. Kasi during trainings, nakakapagbigay po kami ng mga services, so po na pag-first aid. Ayan po. Tapos ang pakiramdam naman po sa pagsali po sa Red Cross is, yun nga po, hindi naman po kami tatagal ng ganun hanggang ngayon sa pag-volunteer sa Red Cross kung hindi po namin siya na-enjoy. Kasi nga po is yung mga nakikilala po naming friends sa Red Cross po is talaga naman pong united at i-volunteer kasi po gusto po namin mas makatulong po sa nangangailangan po na aming mga taga San Pablo po. Ayan, thank you po. O si Richard, nakakuha ka din ng mga barkada sa sa pag-participate na Red Cross? Sige. Yan, during sa akin naman po ma'am, kaya naman po sa Red Cross po ako nag-volunteer. Since yung akin po kasing first course po na tinapos ko is related po sa healthcare, kaya po talagang sa kanila po ako nag-volunteer. Syempre po to reach them out din po para po ma-involve ako dun sa mga healthcare activities nila, like yung sa first aider po. Then meron din po sila mga nursing activities po wherein na-involve din po ako. Then yun, nagbigay din po sila ng mga certain free trainings po ang Red Cross. Then with that po, nagbigay rin naman po ako ng volunteer service po sa kanila wherein masasabi ko po na fulfilling po yung pakiramdam po in staying po sa Philippine Red Cross po. And then yung concept po din ng family, okay, dito ko din po talaga naramdaman kasi po since marami na rin po akong ibang org na nasarihan and then yung mga organization wherein dito po sa Red Cross po, kumbaga may mga times po kasi na nalilipasan na rin po tayo ng panahon kasi on my experience po na 13 years as a volunteer, meron po tayong on and off din naman po. Pero still po, basta once a Red Cross volunteer, always a Red Cross volunteer. Wow. Kay Maria Elisa naman at kay Aldrin, ano naman ang natutunan nyo bilang volunteer sa Philippine Red Cross? What you learned? Kasi kinuwento yung bakit sila nag-say na volunteer ni na Maricar at saka Richard. Pero sa inyo, ano naging karanasan nyo? Bakit, ano natutunan nyo bilang volunteer sa Philippine Red Cross na significant sa inyo? Go ahead, Aldrin and Maria Elisa. So magandang hapon po ulit. Yun, marami kaming natutunan regarding sa pagiging volunteer ng Red Cross. So lumawak yung kaalaman namin. Unang-una, naging instructor kami ng mga bata. Naging youth volunteer kami, naging trainer. Pangalawa, nabigyan kami ng pagkakataon
na maging first aider naman sa health services natin. So nang dahil doon, so nakakatulong din kami sa mga tao na nangangailangan na hindi namin inaasahan na magagawa namin yon. Dahil ng tulong sa Red Cross, nagagawa namin yung mga bagay na hindi namin nagagawa nung kabataan namin. So sa Red Cross lang namin siya na-experience. Hanggang ngayon, nakakapunta kami sa iba't ibang lugar dahil din sa Red Cross. So marami pong naitutulong ang Red Cross sa atin. So hindi lang talaga siya more on sa pagtulong, sa dugo. Marami may experience sa Red Cross. Wow. Ganun ba din ang feeling mo, Maria Elisa? Yes po. Kasi po ang Red Cross po talaga is, para po sa akin is pangalawang tahanan na po namin. So simula po college hanggang ngayon, pangalawang tahanan pa rin po namin ang Red Cross. So siguro ngayon ang tanong, no? Tinatanong din natin sa iba ito, ano naman paano niyo naman nahahati ang inyong oras para sa PRC, trabaho sa isa? May pamilya ba kayo? May anak? Opo. Oo, ilan ang anak ninyo? Kami po, isa po. Isa pa. Ano pa? Kumbaga beginning Opo. family. Oo. Pero siguro paano, kahit na with that one child, paano nyo nahahati ang panahon ninyo? So that you really take care of your child, kasi kahit isa pa lang yun, kailangan baka maging dalawa, maging tatlo later, may practice na kayo. Practice talaga. Ayun po, so nahahati namin regarding po sa kailangan ng chapter natin. Dahil nga po may mga trabaho na, may mga pamilya, so medyo na lessen yung oras namin sa Red Cross. Pero during disaster, kung kailangan talaga jumuti namin, so napunta pa din kami. So kahit po kadalasan gabi, pupunta kami, papatawag. So pupunta po talaga tayo. Then isa pa po, bloodletting yan. Kapag po bloodletting, so tumutulong pa rin po kami para mag-assist sa kanila. Hindi naman po araw-araw, at least mga once a week, lagi po kami nasa Red Cross. Correct. Hindi naman po siya nakakaano ng oras sa pamilya. Yun. Nagsasangat naman po. Of course, si Maricar at si Richard meron ding maikukwento kung paano nila nahahati ang kanilang oras para sa Red Cross. Kasi merong time, and I think particularly during disaster, talagang feel nyo na kailangan nandun kayo dahil emergency, no? Association natin sa Red Cross, emergency. Ganun din, ang tanong ko, paano nyo nahahati ang oras ninyo? Dinidecide nyo ba na ito para sa Red Cross sa oras natin, ito naman para sa bahay? Anong ginagawa? Anong sistema ninyo, Maricar at saka Richard? Yan, bali since kami din po ay mga Red Cross coordinator po sa aming mga schools, talagang kumbaga within the day po talaga is talagang kasama po yung Red Cross din sa trabaho namin kahit po sa school. Lalo tigit po kapag po may membership po, yan, kami po yung nag-encourage po dun sa mga estudyante po na magpa-member po sa accident insurance po ng Red Cross. And then with regards din po dun sa mga claims, kapag po may mga untoward incident po, kami rin po yung nag-aasikaso po para dun sa mga claims nila pag po i-coordinate po namin. And then with the regards po sa other activities po, may mga schedules naman po na ibinibigay po ang Red Cross, then kung ano po yung time na available. Okay, nagham. Somewhat po kami pumupunta and then po kami pa-participate. Pero usually po sa part po namin, weekends po ang aming particular. Yes. Pagka po yung mga other activities po, bukod po sa registration and membership po. Gabcora. Maricar, gusto mong dagdagan? Hello po. Actually po, every after class from po school namin, kasi po usually po ang time po namin po, so 4 to 5 po, binivisit po talaga kami sa chapter para po mangsta. Ayan po. Ganun po yung nangyayari scheduling po namin sa Red Gabcora. Cross. Gabcora. Meron na namang break. Sige. Commercial break Go tayo. ahead. Ito, medyo matagal tayo para meron tayong Wayne para magpaalam mamaya. Okay, magbabalik po tayo sa ilang mga paalala po. Sige, na po ang bagong Pilipinas. Matapos ang halos 6 na dekada, ang Pilipinas muling babangon na.
Patunay dito ang mahigit 194 billion na nadagdag na asset sa ating bansa. Mas marami kasing asset, mas maraming proyekto sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We must aspire to build better, more. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong maiaahon mula sa kahirapan. Ang misyon na ito ng ating Pangulo, isinasapuso rin ng Philippine Reclamation Authority sa paglulunsad ng mga proyekto, pati na sa pagbibigay ng trabaho. Let us not just build roads, let us build connections that will unite and bring us closer than ever, and create pathways that will be the stream through which our vibrant society will pulse. That is the vision of a bagong Pilipinas that we are striving to build. Tunay na mahirap ang lahat sa umpisa. Kaya sa laban para sa kaunlaran, wala tayong iiwan. Sama-sama tayong babangon. Alam ko rin na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho. Patuloy ang pagbabago. Ang bawat tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Layunin ng Department of Labor and Employment na bigyan ng tulong ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. At ang programang Tupad ang isa sa mga sagot dito. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, mahalaga ang tupad lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang tupad ay tulong panghanap buhay para sa disadvantaged at displaced workers. At napakahalaga niya lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ay nagbibigay ng temporary employment sa ating pong mga kababayan at manggagawa na naapektuhan, providing temporary employment for a period of minimum of 10 days and maximum of 90 days, depende sa public works na ginagawa. Gaya ng Bicol Region na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa sunod-sunod na bagyo, natulungan ng Tupad Program ang libo-libong Bicolano. Ang natulungan ng DOLE Regional Office 5 or DOLE Bicol ay umaabot na sa 270,000. Kung i-convert natin yan sa buong package na 4,350, aabot na sa 1.1 billion pesos or more, no? More than a billion ang infusion ng national government dito sa Department of Labor and Employment Regional Office 5 para sa ating emergency employment program. Isa lamang ang tupad sa mga sinusuportahan ng Administrasyong Marcos at magpapatuloy ito para sa pagbangon ng mga Pilipinong biktima ng sakuna. Upang hasain pa ang galing ng bawat kawani nito at tuparin ang layunin ng Pangulo na maging top investment destination ang Pilipinas, inilunsad ng Philippine Economic Zone Authority ang kanilang PEZA Academy. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, nilunsad doon namin yan para i-enhance yung capacity buildings doon sa mga empleyado ng PEZA officers, magkaroon ng upgrading sa kakayanan nila through various training. Layunin ito is how we can be as agile as our multinational corporations na locator. So we need to be updated on the recent developments, technology trends. Hindi lamang pagsasanay ng mga kawani ng PEZA ang gustong makamit sa PEZA Academy, dagdag ng PEZA. The other aspect is how we can share all these emerging technologies with the rest of our locators. So, ginagawa natin ito para makasuporta ho tayo sa mga locator companies natin. Hindi lang sa skills training, upskilling, pati ho yung developing the local supply chain, global value chains para sa ganun ho, lahat ng local content, as much as possible, dito nila gagawin sa Pilipinas kaysa ini-import pa nila. Bahagi ito ng pagpapalakas ng PEZA upang suportahan ang mga adhikain ng Administrasyong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa loob ng maraming dekada, ang Club Intramuros Golf Course Manila ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Pilipino at banyagang golf enthusiasts. Alinsunod sa layunin ng pamahalang Marcos na iangat ang turismo sa bansa, nagsagawa ng rehabilitasyon ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone o TIEZA sa Club Intramuros Golf Course. Bahagi nito ang pagsasaayos sa mga pasilidad at pagdagdag ng iba pang amenities at pagpapaigting ng seguridad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mahilig ka bang mag-dive? Good news!
sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing na 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For in case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kakulangan sa pagpapaaral. Isang aral na hindi na dapat maranasan ng sinuman. So ngayon, there are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the Tulong Dunong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Libreng edukasyon ang aksyon ng CHED. So meron tayong targets dyan every year, tumataas. At sinisigurado natin na yung pondo ay tuloy-tuloy ding tataas. Na ang tanging kapalit lang ay ang dedikasyong makatapos sa pag-aaral. Tulong-dunong, nahatid ng Commission on Higher Education. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio at may access. So yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Prioridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapabuti sa kapabilidad ng pambansang pulisya. Through the Comprehensive Capability Enhancement Program, we will also continue to provide additional logistical resources and advanced information technology tools to further empower our police force. Sa ilalim ng 2024 PNP Enhancement Capability Program, higit 5 bilyong pisong halaga ng mga patrol jeep, baril at iba pang gamit ang binili para sa mas epektibong pagtugon sa mga krimen. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalaga ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya naman tuloy din ang 30-year Railway Master Plan ng gobyerno, kagaya na lamang ng North-South Railways bukod pa sa Metro Manila Railway Systems. The L1C project has been a long time in the making, spanning 5 administrations, starting with President Estrada to President Arroyo, President Aquino, President Duterte, and now to mine. We owe this progress to the hard work and dedication of my predecessors. We must recognize their roles in helping making this dream a reality. Oras na matapos ang proyekto, maseserbisyohan nito ang mahigit 800,000 pasahero. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang magagandang serbisyo para sa susunod na henerasyon ng Pilipino. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at Gob Cora? Yes. 2 tanong na lang kasi malapit nang matapos ang oras natin. Ang una ay anong pakiramdam nyo kapag nakakatulong kayo sa mga ibang tao at nais nyo bang ipagpatuloy ang pagiging isang volunteer? So yun siguro, balik tayo kay Maricar at kay Richard, tapos si Maria Elisa Nueca at saka si Aldrin. Go ahead.
Yan po. Anong pakiramdam nyo kumbaga- pag nakakatulong kayo? Yan po, ma'am. Bali po, ma'am, it's a great fulfillment po kapag po nakakatulong po sa kapwa po natin. Kasi nga po, mas mabuti na nga po na ikaw po yung tumutulong kaysa sa ikaw po yung tutulungan sa mga pagkakataon pong hindi inaasahan. Ikaw, Ayun. Ayun po, Maricar. ma'am. So, ganun din po. So, masarap po sa pakiramdam na makatulong po sa iba, lalo na po yung nangangailangan, kasi po, mas dinodoble po ni Lord ang blessings po sa atin. At mas binibigyan po tayo ng lakas para mas makatulong pa po sa iba. Ayun lang po. Sa inyo naman, siguro ang tanong na lang ano naman ang challenge sa inyo, Maria Elisa at saka Aldrin? Anong nagiging challenge sa inyo na sa inarap bilang volunteer? Siguro Kasi isa may na anak po. kayo Oo. Ayan po, isa na po siguro yun yung kapag nadagdagan na yung bilang namin sa pamilya. Ano po, at Okay. saka syempre sa edad na rin po natin ano po. So habang medyo umiidad po tayo, medyo nababawasan na rin po yung oras natin. Ayan. Siguro ang final pasasalamat sa inyo. Pakilala nyo yung mga magulang ninyo, si Maricar, si Richard, si Maria Elisa, para pagpapasalamat natin, Aldrin, sa inyong mga magulang. Pakilala nyo sila dito sa ating programa para parang pagpapasalamat dahil kayo ay nasa Red Cross. Ikaw muna, Maricar. Pangalan ng mga Ayan magulang po. mo at nasaan sila. Ayan po. So, nagpapasalamat po ako during my college days na lagi po akong pinapayagan ng aking magulang na si Nora Porcalia at si Domingo Porcalia po. So, hanggang ngayon po, nagpapasalamat pa rin po ako sa aking nanay dahil siya po naman ang nag-aalaga po ng aming baby kapag po kami nasa rest or nasa trabaho po. Ayan po. Very good. Ikaw naman, Richard. Yan, bali po, ako po ay silbing supling po ng aking pong mga magulang. Ang aking ama po ay si Bienvenido Manrique po. And then ang aking pong ina ay si Catherine Manrique na lubos po ako nagpapasalamat. Kasi kung wala po sila, wala rin po ako dito ngayon sa mundo pong ito. And then yun po sa Red Cross, nagpapasalamat din po ako ng buong puso. Dahil po, yan po, nakilala ko po ang aking kabiyak. And then yan po, binayayaan po kami ni Lord ngayon ng isang malusog pong supling yan. Bali po ang aming baby po ay 1 year old na po, 1 year and 6 months. Yan, and then sabi ko nga po doon sa aking anak, kahit baby pa, sabi ko magbo-volunteer ka din, sabi ko ganyan. Kamag-anak niyo ba si Rick Manrique? Po? Yung kumakanta? Rick Manrique. Rick Manrique. Opo, singer nga daw po, pero hindi ko naman po ata ka-related yun. Hindi mo na naabutan siguro, bata ka pa Opo, opo. Sige, punta na tayo kay Aldrin at saka Maria Elisa. Siguro ang tanong anong naging challenges pa na hinaharap ninyo at pasasalamat sa inyong mga magulang? Go ahead. Magpapasalamat po ako sa aking magulang na sina Eileen Tabignet, Mario Tabigni po dahil hanggang ngayon po sinusuportahan pa rin po nila kami na maging isang volunteer pa rin po sa Red Cross. Okay. Galing. Aldrin? Yan, so same din sa akin sa mga magulang ko na si Teddy at saka si Virginia Nueca na lagi kaming pinapayagan po. So kahit ginagabi kami sa Red Cross, so wala silang tawag dito. Hindi na kami pinipigilan po. So tuloy lang. So dahil meron din kami isang bata, so kadalasan sila po yung nag-aalaga. Okay. Yan. Ano pangalan ng anak ninyo? So sa amin po ay si Austin Jacob. So 4 years old na po siya. Wow. Oo. Si Kina Maricar, ano pangalan? Dion Richard po. Dion Richard Manrique po. Wow, okay. So medyo wala na tayong panahon. Final words na tayo dahil alam ninyo na maraming kumuha ng panahon natin pero naging educational naman. Kasi nalaman din natin kung ano ang programa ng ating Pangulo at tayo naman ay auxiliary to government. Kaya maliwanag naman na kailangan malaman din natin ang mga nangyayari sa ating bansa, Yes. ang mga programang ginagawa ng ating Pangulo na para lumakas lalo ang ating bansa. Ako naniniwala na ang ginagawa niya ay para sa atin at mahalaga na malaman natin kung paano tayo higit pang makakatulong
sa ating bansa. Finally, ang gusto kong sabihin sa inyo ay pagpatuloy ninyo ang pagiging pag-volunteer at umaasa ako na sa mga darating na panahon ay makikita-kita tayo either sa Red Cross o sa inyong mga chapter. Yan. Thank you very much. Okay. Thank you po. Okay. Thank you. Gob Cora, dahil Valentine's Day pala no nakaraan. Ito unahin muna natin to si Richard tsaka si Maricar, mabilis lang na final message po. Go ahead. Ayan po, bali po, I will take this opportunity po para magpasalamat po sa Red Cross and Publicity Chapter with our chapter administrator or Ma'am Dory Cabela. Si Ma'am Dory. Si Sir Jason Pajardo po, and then si Ma'am Cecil Manalo po, wherein binigyan po kami ng opportunity para po ma-involve dito po sa kind of activity like this po, wherein yun po, na-interview po din, na anyayahan po kami dito sa inyo pong programa. Okay. Maraming salamat po. Pwede daw ba? Isang kiss daw sa mag-asawa. Isang kiss daw sa mag-asawa. Si Edison yun, naiinggit. Wow. Sige. Si naman, si Nueka, Aldrin at Maria Nueka. Last message mo. So, ayun din po. So, nagpapasalamat din kami na isa po kami sa napiling couple na napaunlakan na makasama nyo ngayong hapong ito. So, isa na po dyan si Ma'am Dory Cabela, yung aming chapter administrator. Then, sa lahat po ng staff ng Philippine Red Cross and Publicity Chapter, maraming salamat po sa inyo. Saka po sa Philippine Red Cross natin sa National Headquarters po. Maraming salamat po. Kiss din daw, kiss. Pwede daw ba? Ayun! Sige, okay. Tapos na tayo. Ma'am Cora, ano pong final? Tumaasa ako na talagang pagbubutihin nyo ang pagbavolunteer sa ating Philippine Red Cross. At looking forward to meeting you in your chapters. Thank you very much. Okay. At yan na po. Thank you po, Ma'am Cora. Okay, salamat sa inyo. Okay. At yan na po ang ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez. At susunod na po pagbalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Kasunod ang programa ni Vance Fernandez. 1 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens.